Unboxing tayo, no? Itong regalo na ito mga kabayan, binigay sa akin ng kumpanya dito. Tingnan nyo, napakalaki siya. 2, 3. Ay, grabe. Hindi naman mabuksan dahil sa laki. Pupunta kami sa International Airport dito sa Greenland. So, ganito sa Greenland, puro bato lang. Wala siyang puno. Ito po yung pandesal na luto niya, oh. Ayan. Magandang hapon mga kabayan. Ngayon pupunta kami sa International Airport dito sa Greenland. Kasi nandun yung post namin, may papagawa sa amin. Pakita ko sa inyo dito yung madadaanan natin. Ay, ito po yung mga daanan dito. Ganyan dito dati, oh, yung mabato na mga bundok. Tapos dahil walang kalsada, ginawa nila dito sa gitna. Hinati nila itong bundok na ito. Ganyan, oh. Ayan. So ganito sa Greenland, puro bato lang. Wala siyang puno. Wala ding lupa, buhangin, ilalim. Yan. Kung napapansin nyo yung mga bahay dito sa unahan. Alas 3 pa dito pero madilim na. Yan. So yung mga bahay yung nakatayo lang sa mga bato. Yung ibang kahoy yan. Pero yung bagong ano, mga building na. Ito yung dagat nila dito. Hindi naman dito nag-yelo yung mga dagat. Sa ibang part ng Greenland nag-yelo sa sobrang lamig. Yan po yung mga bahay ng mga sinauna. Yan. Yan po yung mga bungalow tayo. Diyan kami dati nakatira. Tapos pag pupunta kami ng city, yan po yung shortcut, yung hagdan na yun, mataas. May dadaan muna. Dito yung mga driver. Tumitingin talaga sila sa mga ganitong pedestrian lane. Yan. Padaanin muna yung tao bago ka didiretso. Ayan. Kasi yan, shortcutan din namin yan dati. Tapos nagdan, sa 267 steps ata yan. Nilakad ko yan nakaraan. Tapos ito, bundok, ginawang tunnel para shortcutan ng mga tao. Kasi dun sa kabila, medyo malayo. Tingnan nyo itong loob na ito, pakita ko. So, kung lang to, salitan. Pag matapos sa kabila, dito na naman. Pwede din shortcut pag maglakad ka. Ayan po yung hagdan dyan, oh. Yan, kung nandyan yung bahay mo sa itaas, pag pupunta ka ng city, yan yung shortcut pag naglakad. Wala kang sasakyan. Kasi yung iba dito, wala namang sasakyan halos. Tapos yung mga bahay sa taas. Yan, ganito dito sa Greenland, puro bato lang. Nag-i-snow na naman, oh. Antay kami na mag-green muna yan, ayan. Mayroon na siyang time dito sa taas, oh. Hindi gaya dati, walang timer. Ayan, pasok tayo. Kami na naman. Dito sa right side, yan daanan to ng mga tao. Yan, shortcutan to. Kasi yung iba, wala namang sasakyan, maglalakad lang. Siguro ang haba nito may 100 may higit. 200 meters. Hindi ko ma-estimate. 200 may higit or 300 yan. Solid yung mga kabayan sa itaas, oh. Bato. Hindi ko alam kung paano ito nila ginawa. Ayan, may naglalakad pa sa gilid, oh. Ayan. Paglabas natin dyan, mga kuha naman yan, yung parkingan ng mga boat. Pero ngayon wala na, tumigas na kasi, oh. Yan, tigas na yan, oh. Pwede na yung lakar-lakaran. Ayan po yung parkingan ng mga boat dati. So dito may tubig pa siya. Ayan na po yung mga modern na mga bahay ngayon. Kasi building na siya, hindi na po siya yung mga bungalow, mga kahoy. Yung mga concrete na po yan. Ayan po siya. So dito, pagdating ng malamig talaga, titigas dito yung dagat na ito. Dito lang sa gilid. Ayan yung mga boat nila, oh, inakyat na nila. Kasi kung hindi nila aakyat yun, masisira yun dyan. Hindi nila mapaandar. Kasi pinapaandar na nila tuwing umaga dahil sa lamig. Ito, nakatiwangwang na dito. Hindi pag ginawa, maliliit lang kasi ito. Ayan yung airport, oh, sa itaas. Yung crane na yan, yung guide nila yan. Pag hindi makita yung runway, yan yung nagsisilbing guide. May ilaw kasi yan. Yan. So, medyo malapit na tayo. Nasa kuha naman ata mga kabayan yung biyahe. Nasa 10 minutes lang kung di traffic. Ayun, wala pang traffic dahil alas 3 pa.
Mga alas 4 ang mag-umpisa traffic, uwian. Ano, nag-umpisa na nga dito. Yan yung airport sa itaas na yun. Pero dito kami dadaan. Ito na, nakatiwangwang na yung fishing boat nila. Yung iba dyan ginagamit sa mga tourist. Tuwing summer dito may mga tourist nagre-rent ng ganyan. Dahil isa sa pangunahing source of income nila to turismo, fishing. Ito na po, ginawang kalsada itong gitna na to. Dating ganyan yan, oh. Babato. Pinaputukan nila yan, oh. Hindi yan guguho dahil solid na bato. Yung mga bato nila dito, isa sa mga minerals nila, yamang minerals, hinahalo sa mga metal daw. Ano, tingnan yung mga bato na yan. Yan po yung parang crane siya, may ilaw kasi yan sa itaas. Pag kuhan dito mga ba, winter, madalas hindi makita yung runway, kaya yan, may ilaw para guide ng eroplano. Yan na po yung mga bahay na modern type. Zoom natin. Yan, no? Isa sa mga kuha namin project dyan, may project kami dati dyan. Ito yung daanan pa airport. Medyo mahirap dito kapag snowstorm at malakas yung hangin. Supusa kang hihinto dito muna. Ito sa left side. Ayan yung mga bahay sa gilid lang ng dagat. Ayan, paakyat tayo. Medyo kailangan ng primera lang dito. Ito na ang substation ng mga kuryente. Ayan. Wala na ditong mga bahay mga kabayan. Kadalasan dito wala na lang yung building ng mga airport. Ayun po yung city sa baba. So grabe yung pag-construct nila dito sa daanan, no? May nagtatrabaho pa dito, parang mukhang palawakin nila sa gilid, oh. May nagpapakpo dito din meron, no? Ito na po International Airport. Last year lang po ito binuksan kasi yung mga nakarang taon wala pang international airport dito banda sa amin sa Nok. Kuhan lang, domestic. Kailangan pa namin sumakay ng isang aeroplano papunta sa international airport. Kaya pinapalawak pa nila dito. Yan, ganito lang yung itsura ang Greenland mga kayo, mabato. Pero nagawa nila ng paraan dito. Pero international airport, oh. Yung building na yan, nakagawa din kami dati dyan. Project ng company namin. Tapos ito, papunta yan sa itaas sa parking. Ginawa nila ng runway na. Ayan, dyan po yung international airport sa baba. Tapos ito, project na naman to. Parang hotel siguro ito. Randin Randin na? Pero mag-green. Buwan pala ng project ng kasama namin dati. Kasama namin sa kumpanya. Kaso lumipat siya. Yan, hanggang doon po yung airport. Doon kami sa dulo kasi project namin dati. Tapos dito yung ski ba yung tawag niya mga kabayan? Yung maglipad-lipad sila dyan, oh, sa snow pag makapal na yan. Ayan, so antay namin dito yung bus namin, siguro nandito na to. Isa sa mga project namin to, Airland Cargo. Ayan, kumuha sila ng cargo mga kabayan. Ayan, punta na po tayo mga kabayan dito po sa unahan. Nandyan na po yung bus ko, kararating niya lang. Ito po yung likod natin, no? Bundok lang po talaga yan. Yan, nandyan na po siya sa unahan. Ayan po siya, Air Greenland Charter. Ito yung itsura ng alas 4. Pauwi na kami. May nag-iisang kuhan dito, yung kulungan dito sa Greenland. Ayan, nag-iisang kulungan dyan mga kabayan. Ayan. Ayan. Pag nakulong ka dyan mga kabayan, pag magaan na yung kaso mo, pwede kang magtrabaho pa rin sa araw. Uwi ka lang dun pag gabi na. Pero depende siguro sa kaso din. Pag mabigat na, hindi na siguro pwede. Or pinapadala na sa Denmark. Ito na yung isang dugtong nito, yung parang railings pa yan, crane. Doon sa kabila meron din, kasi depende yan kung saan yung hangin. Meron din yung ilaw. Ito na po yung taas yung airport. Pauwi na po kasi kami.
no? Mapato lang yung mga kabayan, no? So dito kami dumaan sa kabila. Ito lang yung traffic dito. Pag may nauna sa unahan mo, hindi ka pwede pang mag-overtake kung di makita sa daan kasi paliko. Ayun mga kabayan, yun yung dito, University School nila. Ingat po sa itaas. Medyo luma na din ang school yan. Ayun, may naglalakad pa dito. Ayun, hindi kasi lahat dito meron sasakyan. Ayun. Hindi lahat dito na tataksi kasi sanay sila dito maglakad. Ayun, sa gilid mo mga snow. Yan po yung University School dito. Ayan, yung sa itaas na yan. Tapos ito po yung gilid natin dagat. Tapos ito yung mga bahay dito, mga sinaunang bahay ng mga bungalow type. Ito na yung view dito sa Greenland. Alas 4, wala ng araw. Tapos kinabukasan alas 12 ng tanghali, madilim. Kaya mga bahay, oh. Yan yung mga ilaw. So, maliwanag na siya dahil sa mga Christmas light. Wala ka na ibang gagawin dito mga kapain kung tapos na trabaho mo kasi madilim na, nakakatamad na lumabas. Dito na nag-uumpisa yung traffic, alas 4. Kita mo yung pila ng sasakyan, no? Hindi ito ganito dati mga kabayan, no? Last 2 years nag-umpisa ito, last year lang yung pag-open ng airport. Parang dumami din yung sasakyan. Ano, napakahaba yan hanggang doon yan, no? Mas mabilis pa nga maglakad ka nito, eh. Ayun, no? Pulang pula. Nagbigayan lang din dito. Pagbigyan tayo, pinagbigyan tayo niya. Ganyan dito. Kung sa Pinas yun mga kabayan, wala na, sigawan ka na nun. Basta dito kung makapwesto ka, unahan mo na. Kung siya naman makapwesto, di bigay mo lang. Meron nag-iisang Christmas light doon, Christmas tree yan. Tinayo lang yan. Kaya yung kahoy na yan, binili na lang na sa ibang lugar. Sabi na sa kwento yan, kadalasan Sweden or Turkey, Norway, ganyan. May mga kahoy na Christmas tree. Ay sa green na walang tumutubo. Kaya na may naglalaro mga bata dito. Ayan yung activity nila dito para hindi ma-depress yung mga tao. Pag nasa loob lang kasi ng kwarto, pag wala kang trabaho, medyo mahirap din. Ayan, yung mga activity nila, oh. Hilig sila dito maitim na mga jacket. Eh yung container na yan, dyan yung mga gamit ng mga skiing, libre lang yan. Hindi nila pinaparintahan. Baka sa susunod, punta na naman kami dito. Hindi ko lang kung bukas ba itong container na ito. Tingnan natin. Kung bukas yan, malamang libre yan. Parang bukas nga. Yan, oh. Yan siya, bukas siya. Yan, yung mga bata nagsusuot ng skating dito. Ayan na sila. Ayan. So ganito, hindi naman siya sobrang traffic talaga ngayon, no? Kasi alas 4 na. Bagal lang pero umuusad. Ito, isa sa kindergarten. Kung may anak ko dito na maliit tapos gusto mong magtrabaho, walang magbabantay, ayan, dito mo iiwan. May magbabantay dyan. Pero siyempre may bayad din mga kabayan. Pero mas maganda na yan kasi kaysa hindi ka magtrabaho, wala kang kikitain, pambayad mga bahay. Dito medyo minto tayo dito kasi dito may roundabout. Nagkaka-traffic na dito. Pero kuwan lang naman, saglit lang naman. Hindi naman buong araw. Meron kasi yung bahay din sa kabila. Tapos meron din dito papunta. Ayan, nagko-construct pa sila dito. Malapit na tayo sa city. Ito yung bus stop. Ayan, diyan ka mag-aantay ng bus kung gusto mong pumunta ng city para alis ka agad mabilis. Ito yung mga bahay dito para sa mga Roblox, oh.
square lang siya. Ayan. Kalikod nila dagat bato. Ayan, paglabas mo. Wala ka na ibang gagawin dyan sa labas mga kabayan ha. Hindi naman pwede mag-usap-usap dyan kasi malamig. Ayan, medyo maluwag na dito. Alas 4 na kasi. Kita mo yung mga building yan sa itaas. Yan yung mga modern type na ngayon na tinatayo para mas maraming maka-occupied. Ayan o, ganyan dati yung mga daanan na yan o. Binutas lang nila. Bundok na bato. Ayan yung bus o, nagpang-abot yung bus. Yan yung sasakyan mo kapag wala kang service dito. Mas makatipid ka kasi dito mga kabayan pag mag-bus ka na lang kaysa kukuha ka ng sasakyan. Malaki din yung tax. Okay lang kung kukuha ka ng sasakyan kung kuha talaga gamit talaga sa trabaho. Pero pag gala-gala lang, lugi ka kasi walang galaan dito na syudad, dito lang sa Nok City. Ayan ang mga modern type na bahay. Ayan, may naglalakad pa si nanay oh. Lakas pa kasi ito may Christmas tree na naman sila dito, pero baka lang yan na poste, pinaikutan lang ng lights. Hindi din siya tree mga kabayan kasi hindi siya kahoy. Yan, so malapit na tayo sa city. Ito bato pa rin mga kabayan no? So ganito yung paggawa kalsada dito. Pag gusto sila mag-extend, babakpakin naman tong gilid. Ito na yung binutas nila. Ayan no? Ginitnaan talaga to kasi itong gitna na to binakpak to kasi ganito dapat dati to. Ayan na yung syudad. Ayan yung syudad. Diyan banda yung bahay namin. Ito yung itsura ng mga bahay dito. Meron pa naman dito mga bungalow type sa syudad, pero hindi ko alam kung papalitan din ba ito ng mga building kasi sayang yung view eh. Ayan, ang ganda. Ito yung mga building na mga pinakauna pa. Sabi nga 1970s pa daw yan, ganyan. Ito na yung city. Haba ng pila. Uwian na kasi ngayon. Ito yung traffic light dito mga kabayan. Ito yung pangalawang traffic light. Tatlo lang dito yung traffic light. Yung isa maliit pa. Isa dito. Tapos meron din isa dun sa kabila. Dito sa left side natin meron din dun. Tapos mayroong isang traffic light dun sa tunnel. Yung pangatlo. May pang-apat dito traffic light, pero hindi naman sa kanya sasakyan, sa tao lang yun kung tatawid sila. Ayan o, napakahaba o. Kapasok pa kaya tayo dito bago mamatay itong signal nito. Antayin natin. Ayan na, linkin tayo. Sentro talaga yung building na yun na dalawa. Ito left side natin school ito mga kabayan, project namin ito. So 2 taon na ito na standby dahil maraming palpak at kulang, kaya hanggang ngayon ginagawa pa rin. Ito na yung isang traffic light dito, pero parang traffic light lang sa tao eh. Ihinto ang sasakyan para lang sa tao. Ginawa talaga yun kasi nagko-cross dito. Ito kasi grocery store. Ito grocery store din. Kaya pag tatawid yung tao, ito yung sasakyan. Ito bus stop yan. Sila sasakay. Ganito yung mga service dito. Paikot-ikot na yung bus na to. Pag sumakay ka dyan mga kabayan, hindi ka na maliligaw kasi kung saan ka bumaba, doon din yung babalik. Dito na kami sa right side. Isa sa mga project namin na natapos ito, yung mataas na ito. Isa kami sa nag-construct nito ngayon. Nasa sentro talaga kami. May mga grocery store, yung mall sa unahan, bangko, yung mga fast food. Tapos bahay namin dyan sa unahan ng
Tapos ito sa harap, eskulahan din to. Ito eskulahan. Hanggang doon eskulahan. Ayan yung bahay namin. Oh. Yan. So ito na mga kaban, yung pinakamasayang panahon na kung saan makakapagpahinga na naman kami. At para bukas na naman, may lakas na naman. No? Dito kasi sa Greenland medyo mahirap din dito yung trabaho, lalo na pag winter, malamig yung katawan mo, puno ng hangin, at ang hirap dito gumising tuwing umaga mga kabayan. Ako hindi naman ako tamad na tao, pero pagdating dito sa Greenland, isa sa pinakamahirap yung pagising. Ayan, ito po yung view ng labas ng bahay namin mga kabayan. No? Kitang kita talaga yung city. Ito yung city kasi. Ayan. Kaya dito pag may fireworks dito, pag bagong taon kitang kita dito lahat. Ayan. So ito po yung likod namin. Ayan. Ngayon pasok na tayo ng bahay mga kabayan. Para magpapahinga tayo. Hello? Hi! Oh, ayun o, Christmas tree. Uy! Knockout! Saan kami? How are you? Okay lang. Okay lang ka? Ako yung buhok. Cham? Okay lang ka? Okay lang. Wow, gupitan na natin yung buhok mo ha. Uy! Anong trabaho mo ngayon? Ano yung vacuum? Vacuum. Anong trabaho mo kanina? Anong trabaho mo ngayon? Anong trabaho mo? Vacuum siya. Sino? RC. Axel, nag-vacuum ka dito kanina? Wow, nag-vacuum daw si Axel kanina mga kabayan. Kay magpilo man ko, dapat. Madinis. Ikaw, anong trabaho mo? Ako? Reels. TikTok. TikTok. Siyempre. Ano, Pera na tayo niyan eh. Nalaban na ito lahat? Oo. Wow. Kasi, full-time mom pa. Full-time mom pa, tapos full-time vlogger pa. Vlogger pa yan. Yan. Wala na yung mga basher dyan. Si Mrs. Wawa, full-time housewife, full-time vlogger yan. Para may extra income din, di ba? Uy, hindi na ako magingi sa'yo. Si Amaya, yun. Knockout, tulog mga bayan. Ayan. Napagod siguro. Kanina pa yung tulog? Bago lang, kay ang gawas mo sa amigay na. Gitali na ko yung buhok. Tulog siya, katulog siya. Tapos, Grade 7 pa, nagmata. wow. Tapos ito mga bayan, yung aking gift binigay ng company ko. I-unbox natin ito mga bayan. Ipakita ko sa inyo kung anong itsura nitong kuan kasi hindi pa namin ito nabuksan. Anong itsura nito. So ngayon mag-unboxing tayo, no? Actually, itong regalo na ito mga kabayan ay binigay sa akin ng kumpanya dito. Kasi tuwing December kasi dito sa company namin, binigbigyan kami, minsan yung parang kuan siya, sobre siya na pwede mo siyang i-grocery. Pero ngayon, binigyan kami ng regalo. Ito po, napakalaki siya, no? Ano kaya ito mga kabayan, no? Sa tingin ko parang tiningnan na to ng mga anak ko. Kasi ako hindi ko tiningnan kung ano yung laman ito. Dahil nga doon kanina sa office ito galing mga kabayan. Lahat kami sa kumpanya namin, binibigyan kami ng gift. So, papasalamat ako nito sa kumpanya ko. Siyempre sa Panginoon dahil isa tayo sa nabigyan nito. So, ready na ba kayo mga kabayan? Tingnan nyo, napakalaki siya. Ayan. So, ano kayang laman nito mga kabayan? Hulaan nyo kung anong laman nito. Ayan. So, si Mrs. nagluto siya ng panisal. Mamaya kakain tayo kasi kararating lang natin ng bahay. So, yan. Buksan na natin. Napakalaki. 1, 2, 3. Uy, laki. Pwede masakto ka dun sa loob ah. Karton. Karton siya, karton. Hindi madala sa Pilipinas pa, no? Sayang. Wow! Oh, grabe oh. Mayroon pang kuan oh. Design. Pa, mahal ba magbalik bayan dire? Mahal eh. Layo. Ayan. 1, 2, 3. Ay, grabe. Hindi naman mabuksan dahil sa laki. Ayan po. Ayan po yung karton niya. Ayan. Puting karton siya. Wow! Grabe na box to mga Mahal kabayan. yan sa Pilipinas po. Ano to? Tingin mo? Washing machine. Washing machine, mini rep. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Dispenser. Dispenser? O Aircon. Aircon? Aircon? 1 HP aircon? Ayan po siya. Ayan na. Sana all aircon. So yun lang pala yung balot niya. Ayan po siya, may pangalan po siya na, ayan pa oh. Anong pagbasa niyan ma? Ha? By cook? Ayun, by cook. Bike. Ibig sabihin, by cook. Pagluto to, pangluto. Baka oven ito.
No? Ano yan? So, buksan na natin. Huwag na natin patagalin kung anong laman ito. Let's go! Excited na tayo. Oh, medyo nakuha na siya. Ano ba yan? Sige. Buksan mo na yan. Kay sa akin yan. Isa. Pera o bayong? Ay. Medyo nakaka-excite magbukas ng regalo mga kabayan, no? Uy! Wow! May styro. Sa Pilipinas, hindi ko alam, naalala ko kung nabigyan ba ako ng regalo ng company namin. Nabigyan ako pero Picture frame. picture frame album. Album. Sige, buksan natin. Uy! Wow, Ito naman. sabi ko sa'yo aircon eh. Aircon siguro. Meron siyang, ito, ano kaya to? Pan. Uy, parang nagaya ng tinapay. Pan na. Tinapay? Baka oven ito. May manual. Laki na to. Buksan natin. Napakalaki oh. Aircon! Color black siya. Aircon nga! Ay, medyo mabigat. Uy! Mabasag! Sayang! Iwakan mo. Baka... Wow! Ang laki! Ano kaya ito? Ganito lagay mo sa taas. Yan. Ayan. What? Wow! Air fryer! Ano kaya ito? Air fryer! Air fryer Ay, ba sirado ito? pa. Oven. Air fryer? Grabe. Oven siguro. Hala, ganda sana ito dala sa Pilipinas. Okay, galing mo yan. Ibaliktad natin. Kaya na, ito na. Ito siya mga kabayan, no? Ano ito mga kabayan? Hala, pwede na ako magluto dyan. Hala, Ito po, may nakalagay po siya. Na yan, pang... Ayan po siya, may nakalagay po siya dito na pwede nating lutuin. Ito. Sabi dito, French fries, steak, chicken, bacon, frozen fish, vegetable, chicken wings, prawns, pizza, roasted chicken, cake, dried fruit. So napakarami pala dito, pwedeng lutuan ito. Wow. Ibig sabihin, kuan ito mga Para kabayan. yan sa akin. Air fryer to. Ayan no. Tingnan natin kung gaano ba kalaki ito. Uy, nakasil pa. Ay, meron pa. Bago pa talaga. Grabe, mahal to. May price siguro to ba? So, tanggalin na natin to. Mahal to Para pa. makuha natin. Magkano kayong presyo nito? Mahal. Uy. Wow, Oh, napakalapad. wow. Air fryer. Ang kagandahan nito, para siyang push button electronics na siya. Ilang liter ba to? Liter. Liter. Ayan o. So hindi ko alam kung ilang liter to mga bayan. Sa manual daw pila. Be? Ayun. 10 liter. So 10 liter. So ganito po siya. Liter. Yan. So napakaganda oh. Yan. So baka masubukan na natin ito mamaya. So ito may saksakan siya. Ayan. So maraming salamat sa kumpanya ko. Binigyan tayo ng gift no. Laking tulong ito mga kabayan. Lalo na pag magluto. Si Mrs. hilig kasi sa magluto. Ngayon mga kabayan, kain tayo ng pandesal. Si Mrs. kasi mahilig siya magluto ng mga tinapay, mga cake, bake. Ito po yung pandesal na luto niya oh. Ayan. So kagabi pa ni Ma? Kagabi pa to pero tingnan natin malambot pa rin siya. Pero okay naman dito mga kabayan kahit maumaga man o kuhan kasi hindi naman masisira pa yan. Kasi malamig man dito. Ayan po siya. Ayan. So ang ginagawa ko nito tuwing umaga kakapi ako. Pero pag hapon mira lang ako magkapi. Umaga lang kapi pero gatas yung mga kabayan hindi kapi. Ayan po siya. Ayan. Kain po tayo. Sakto mga kabayan pagkadating ko galing trabaho pagod, siyempre gutom. Dati nung dalawa pa kami ni Mrs. nagtatrabaho, pareho kaming pagod. Kaya minsan, yung luto ni Mrs. gabi na sa magluto, tapos hanggang kinabukasan na yun, para pagdating namin may kakainin kami. Mahirap nung dalawa pa kami nagtatrabaho dati dahil minsan nakakatulog na lang kami na walang kain. Yung mga bata, mga kabayan, tulog na din kasi pagod na din sa kindergarten yung bunso namin. Ang nangyari, nagdididi na lang yung anak ko. Pagdating dito, didi na lang namin kasi hindi mo naman pwedeng gisingin dahil para pakainin lang dahil pagod na siya.
Iba kasi dito sa Greenland mga bayan. Nung mga bata dito, maliit pa yan. Iba months. Ilang months ma? Sino? 8 months. 8 months. Pag 7 months, hindi pa pwede ilagay doon. Di pa? 8 months. 8 months dito yung bata, pwede na siyang ilagay sa kindergarten. Yan yung kindergarten or daycare center yung pinatrabahoan ni Mrs. Kahit mag-iyak yung bata, kailangan talaga. Pag 8 months na yon, iiwan na yun ng magulang yun dun sa kindergarten. May nagbabantay doon, padidiin, pakainin. Kasi magtatrabaho dito yung mag-asawa. Gaya sa amin, ako mga ban, ordinary lang ako dito na trabante. Pero skilled worker. Sarap po. Toasted. Pero ang lambang sa akin, nag-overtime ako. Pag nag-overtime ako, kahit hindi na magtrabaho si Mrs., kahit paano may naiipon kami pa kunti-kunti. Saka barato ang bahay. Mhm. Libre ka lang. Dito kasi mga nakadepende kung ano yung lifestyle mo. Halimbawa, yung bahay mo mahal. So, kailangan nyo magtrabaho dalawa ng mag-asawa para mabayaran nyo yung bahay nyo, tubig, kuryente. Ang nangyari kasi ngayon, nakalamang ako dito kasi itong bahay ko na ito, sa company ito, bali na sa, Swerte na. siguro nasa 30% lang mga kabayan sa binabayaran ng mga iba dito. Nasa 30% lang yung binabayaran ko, libre na lahat. So, kahit si Mrs. hindi na magtrabaho. Ang makalamang kasi pag hindi magtrabaho sa Mrs., yung anak namin na bunso, maalagaan niya, mapakain, may magtrabaho dito sa bahay, may magluluto. Kaysa kung dalawa kami magtrabaho, grabe, bagsak talaga yung katawan namin pagdating mga kabayan sa bahay kasi hindi uso dito yung katulong. Hindi dito uso yung magbayad-bayad ka sa katulong kasi yung ibabayad mo sa katulong, kulang pa yung sahod mo siguro kasi napakamahal dito. Pag abot, tulog ulit siya ba? Kung kita pa lang doon. Kaya ang nangyari, sabi ko kay Mrs., huwag ka muna magtrabaho kasi yung anak namin, madalas talaga nagkakasakit. Halos araw-araw, sipon, ubo, tapos nagtatai. Tapos ang nangyari, hindi siya kumakain doon sa kindergarten. Hindi naman pwede bibihin yung mga bata dito mga kabayan pagdating sa kindergarten. Sana. Hindi mo pwedeng bibihin yon. Yung iba dyan, nagko-comment sila, nagagalit sila na yung anak ko, tinitrain ko na maging independent. Nagagalit sila kasi dapat daw alagaan doon ng maayos, pakainin. Wala, sa amin wala nang problema yung ganun. Gawin namin ako sa Pilipinas. Pero Iba dito, yung patakaran dito. dito iba. Kawawa, magiging kawawa yung anak namin mga kabayan kung bibibihin namin yan. Tapos makita ng mga kuan nila, bulihin yan sila. Ako, makita ko yung mga bata doon sa loob. Mm. 1 year old pa lang pang. Mm. May ano na, may isip na. Mm. Tapos, Kaya nasanay siya ba? Kaya talaga siya binabibi-bibi dito. mm. Alam niya na magkain ng sarili. Alam niya magsabi na mag-uo siya. 1 year old. Oo. Dito daw 1 year old sabi ni Mrs. Kasi si Mrs. nagtatrabaho sa kindergarten kung saan yung mga bata inaalagaan niya. Mga 1 year old, marunong na magsabi na mag-uo siya, mag-ihi, magtae. Tapos marunong na din siyang kumain, magsubo. Marunong na. Pagkatapos niyang kumain, marunong magtapon basura. Oo, Marunong na magtapon ng basura. Tapos ang tawag niyan, maglaro. Oo. Iligpit yung mga laruan. Laruan, marunong na magligpit ng laruan mga bayan, 1 year old. Ito yung kinakain. May sobra yan sila sa kamay. Hindi yan nila tinatapon sa baba. Tapon agad yan sa basura. Tinatapon na sila sa basura yung mga sobra. Itong anak namin bunso, doon kasi yan lumaki sa Pilipinas. Nung dumating dito, grabe yung adjustment. Umiyak. Yung iniiwan namin sa kindergarten, umiyak. Ayaw niya na kuan. Pag hindi niya nakikita yung mama niya makaban, iyak yan, hindi titigil. Hindi natuto naman siya. Siguro lahat. Pero yung isang buwan, no? pagkain na lang. Mga isang buwan mga kabayan bago natuto yung anak ko na sabi ng mama niya mag-work siya. Kasi yung asawa ko, nagtatrabaho siya sa kindergarten. Diba? Tapos yung anak namin, doon din mismo sa kindergarten, Dapat, pinapasok namin. Pero bawal yung misis ko ang magbabantay sa anak namin, hindi pwede. Kasi yung bata kasi, parang hindi siya matuto kasi lagi niya kikita yung mama niya, parang Diba? aasa siya. Sa atin, kay, kung magpaalam tayo, magtakbo tayo sabi, tingnan mo muna yung doon, be, tapos takbo ka. Bawal dito. Dapat, kung mag-alis ka, magsabi ka ng totoo na, dito ka muna ha, mag-work ako. Hayaan mo mag-iyak yung bata. At least pag mga ilang araw matuto na siya na, ay mag-work pala yung mama ko. Parang ganun ba? Sabi ng kaisama ko doon, huwag ka mag-alis, huwag ka magtakbo. Kasi kung panay ka takbo, wala, ano yung isipin ng anak mo? Tapos, itong nabalaan ako, sige kung imin kay Amaya na, Amaya, work mami ha, work. Natuto din siya. Natuto yung anak namin mga bayan. Nung una,
pag iniiwan ni Mrs. doon sa may kindergarten, sa may kwarto, kasi sa kabilang kwarto si Mrs. Iiyak yung anak namin pag hindi nakita, Mami, Mami. Parang hindi talaga siya makahinga mga bayan. Kaya minsan yung Mrs. ko parang gusto niya nang mag-quit sa trabaho dahil yung anak namin hindi tumitigil sa pag-iyak hanggat hindi niya makikita yung mama niya. Araw-araw yun siguro mga bayan, siguro mga 2 linggo, yun ang ginagawa ng anak ko. Natuto din siya, magbabay na nga siya eh. Kaso sabi ng mama niya, dito ka lang ha kasi mag-work si mami. Ayun, araw-araw niya sinasabi kahit umiiyak. Pero katagalan, mga mag-isang buwan, sabi ng anak namin, okay mami, hanggang hindi niya nakikita yung mama niya, okay na sa kanya kasi iniiwan siya doon. Kasi sabi niya mama niya, kukunin na sa sakon. Ayun, katagalan, natuto yung anak ko Pag na sinabi kahit ko, iniiwan siya doon sa kindergarten, hindi niya nakikita yung mama niya, hindi na siya umiyak. Ang problema na naman sa anak ko, yun na naman yung pagkain, hindi siya kumakain, nagugutom siya. iba kasi Iba yung pagkain dito. Walang rice kasi doon mga kabayan, yung makain niya Pasta doon. ba? Pasta. Mga pasta, minsan yung wheel, no? Mga Wheel, seal, yung mga pagkain nila dito. Siyempre yun yung hindi pa na-adjust ng anak ko. Kaya madalas siya nagkakasakit, sipon, ubo, dahil sa kindergarten, halo-halo po doon. Yung sipon, upo ng mga bata. Kaya yung katagalan, panay kuwan yung anak ko, nagtatai.